Yung igang si Arnold Clavio sa bingit ng emergency. Kaakibat ang My Marvel Tahibo Herbal Tea and Capsule at Liverane Silimarine Capsule. Kahit na lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa oras ng panganib, kaligtasan ang katumbas ang bawat segundo. Sa kagipitan, alertong kilos at pag-iisip ang siyang kasagutan. Kapos sa mga igan, ako naman Arnold Clavio. At ito, ang Emergency. Ngayong gabi sa Emergency, ang palpak na proseso ng pagbubura ng tattoo. Grabe, lahat na ng sakit. Yung ngapdi, yung kirot, nagkulay siya, lumubo eh. Mga doktor at profesor sa bata, mga aso. Pag bumibisita sa kanila yung mga doctor dogs, makikita mo yung smile sa kanila na parang wala silang problema, na nakakatuwa silang tingnan. At ang matinding depresyon ng mga babaeng katatapos palang manganak, peligroso. Lola ko galit na galit sa akin. Dahil sobrang nga ako mamalo. Talagang di ako maaawat eh. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa Emergency. Sumukot, huwag kang susuko. Puso, mapuling bawat segundo. Buhay ililigtas na tunay. Kung sama-sama tayo, kung magkakaisa. Emergency, action na! Susunod, ang peligrong dulot ng tatong burado. At mamaya, ang pisa ng mga professor at Dr. Dogs sa mga tao. Para sa mga gustong makatanggap ng tips mula sa Emergency, i-text ang Emergency Space On at ipadala sa 4627. Kung may gusto iparating na mensahe sa Emergency, i-text ang Emergency mensahe at ipadala sa 4627. Record-breaking Tumitingkad ang bawat eksena dahil sa makukulay na marka sa kanyang banat. Pero pag wala na ang kamera, ang mga tatak na nagbibigay kulay kay Joaquin Cortado, napakadaling mabura. Pero mga igan, alam niyo ba na sa totoong buhay, ang mga permanenteng tatak sa balat, hindi ganito kadaling tanggalin. Tinitiis ngayon ni Jomel ang sakit ng pagbura ng kanyang tato. Dinagyan na siya ng anesthesia para hindi maramdaman ng sakit. Mamaya masakit sigurado. Pag nawala ng anesthesia. Gamit ang isang makina, tila nililiha ang balat ni Jomel para mabura ang mga letrang itinato sa kanyang kamay. Pinatatanggal niya raw ito para makahanap ng trabaho. Kasi pupunta ako sa ibang bansa. Gusto kasi nang tatrabuhan ko doon, walang makikita sa akin tattoo sa kamay. Derm abrasion ang tawag sa ginagawa kay Jomel. Isa ito sa mga maayos at ligtas sa paraan ng pagbura ng tato dahil mga eksperto ang nagsasagawa nito at malinis ang kanilang kagamitan. Maraming klase ang pagda-dermablade. Pwede kang gumamit ng mga yung rotating instruments, no? Para kiskisin mo yung balat at tanggalin mo yung upper layers ng balat. Habang tumatagal ang panahon, na-develop din yung lasers. So, ginagamit na rin natin yung lasers ngayon. 3,000 piso ang halaga ng derm abrasion. 5,000 naman pataas ang pagtanggal ng tato gamit ang laser. Depende pa ang presyo sa dami ng session na kinakailangan at sa laki ng tato. Nagkakaiba lang ang dalawa sa tagal ng panahon ng paghilom ng sugat. Ang difference between the old and the new is that with laser, konti lang yung downtime mo, no? Which means na after the procedure, pwede ka nang gawin yung kahit na ano, wala na mga bleeding, walang masyadong pain, compared dun sa dati. Dahil hindi abot kaya sa lahat ang halagang ito, ang iba umaasa matanggal ang kanilang tato sa abot kaya na paraan. ₱200 lang ang singil ni John para magbura ng tato. Kaya sa kanya na lang nagpapabura.
ang kapitbahay niyang si Eileen. Pinabubura ni Eileen ang mga letrang nakatak sa kanyang likod. Nakakahiya. Pangit po. Ang pangit na. Ibig sabihin po, baka po sabihin nila nakulong na po ako. Sinubukan na ni Eileen magpabura ng tato sa iba niyang kakilala. Kwento niya, gatas at liquid paper ang ginamit sa kanya noon, pero pumalpak ito. Kasi po nung nagpabura na po ako sa iba, hindi po nabura, nagsugat lang po. Kaya sa kanya po, susubukan po namin sa kanya. Ngayon, apog na hinalo sa mainit na tubig ang ipinapasok sa kanyang balat. Dulo ng ballpen ang nagsisilbing karayom para manuot sa kanyang balat ang kemikal. Walang anestesiang binigay kay Eileen, kaya kitang-kita ang kirot sa kanyang mukha. Si John na nagbubura ng tattoo ni Eileen ay isang pedicab driver. Kwento niya mula 1994, naging sideline na niya ang pagtato at ang pagbura nito. Kaputukan ng mga ano eh, Pearl Jam, mga ganyan. Magkasi Roses. Yun. Para bang na-idolize ko sila, sinabi sa mga tropa ko, gito, pare, nag-improvise ako ng makina, pare. Tatuan mo ako. Doon nagsimula na yun, hanggang ngayon. Walang formal na training si John. Pag-eksperimento raw ang naging paraan para matuto siyang magbura ng tato. Pati ang kanyang gamit, gawa niya mismo. Ito, gaya na mo lang ito eh. Sa mga stereo, ito tube ng ballpen, lock ng keychain, ito yung lock ng compass. Hindi na ako magpapalatulog. Pagkatapos, tubig lang ang pinanghuhugas ni John sa makinang ginamit niya kay Eileen. Habang ang pinaburang tattoo ni Eileen, namula at namagana. Sa ganitong paraan, pinatanggal ni Jeffrey ang isa sa 6 niyang permanenteng tattoo sa katawan. Ang pinabura niya, imahe ng demonyong nakamarka sa kanyang hita. Parang ang bigat ng pakiramdam ko. Paano mabigat? Yung para akong nilalagnat, gano'n, hindi rin ako maano. Nakikita ko siya, kahit natutulog ako, parang nakikita ko siya, lagi ko siya nakikita sa isip. Pero hindi niya inakalang ang pagbura sa tatong nagpapabigat sa kanya ang siya ring magdudulot sa kanya ng perwisyo. Kwento niya, dahil hindi malinis ang mga kagamitang pinambura sa kanyang tato, nagka-impeksyon si Jeffrey. Parang namagana siya, nilagnat na ako. Halos di na ako mga langkad, ang sakit na nandito ko, yung paa ko. Mabutit pinasuri niya agad ang impeksyon at hindi na lumala ito. Perwisyo din ang inabot ni Lito sa maling pagtanggal ng tato. Sa pahay ng kaibigan, isang hair strengthening cream ang pinahid niya sa sarili para mabura ang mga tato sa magkabila niyang braso. Dahil sa kanyang pag-eksperimento, hindi na nga maayos na bura ang Superman at Buffalo niyang tato. Nasunog pa ang kanyang balat. Hindi ka pala patutulugin. Grabe, lahat na ng sakit. Yung ngapdi, yung kirot, yung tinutusok o parang lahat ng klase ng nakakasakit. Nandun. 2 buwan siyang pinahirapan ng nasunog niyang balat. Dahil sa nangyari, malaki ang pagsisisi niya. Hindi pala habang buhay. Lahat ng gusto mong gawin, kailangan na may tattoo ka. Lalo-lalo na sa trabaho pala. Dahil masela na bahagi ng katawan ang balat, ang pagpapatato, ang pagbura nito, hindi basta-basta ginagawa. Ayon sa Philippine Tattoo Artists Guild o PhilTAG, kinakailangan ng tamang kagamitan para ligtas itong isagawa. Required sa amin magkaroon ng isang autoclave sterilizer. So ito yung pumapatay ng mga bacteria, viruses 100%. Pagkagaling sa autoclave, dito namin ilalagay. Kumbaga ito yung UV sterilizer. Storage to sa mga ganitong tools sa mga surgical steel. Ang mga karayom at tube, isa-isang nakabalot. Dapat kasi disposable o isang gamitan lang ang mga ginagamit sa pagtato at pagbura nito. At ang pambura na ginagamit ng PhilTAG, ito yung silver nitrate na
Nakamix na kasi. So, ito yung ginagamit natin na as a pigment. Dito natin dinidip yung machine with tubes para ipasok, para itattoo sa balat. Mahalagang gumamit ng tamang materyales sa pagbura ng tato dahil maaaring mapahamak ang sarili sa maling paraan, tulad ng nangyari kay Lito at Jeffrey. Yun isang na danger, no? Pwedeng maging poisonous yung chemical na yon, pwedeng makasunog sa balat, okay? Pwedeng magkaroon ng allergic contact dermatitis, or all the blood-borne infection is possible. Okay? If you do not do it properly, like what? Hepatitis, HIV. Sa ngayon, burado nga ang mga marka sa katawan ni Lito at Jeffrey, pero bakas naman sa kanila ang sakit na iniwan ng di maayos na paraan ng pagbura ng tato. Paalala lang mga igan, sa mga gusto magpabura ng tato, para hindi maisugal ang sariling kaligtasan, huwag lang kumagat sa mas madali at murang paraan. Pumunta sa eksperto para ang markang pinabubura hindi mag-iiwan ng bakas ng peligro. Susunod, mga aso, nagtuturo sa mga estudyante at nagpapagaling sa mga batang may sakit. At mamaya, epekto na matinding kalungkutan sa mga babaeng kapapanganak pa lang. Gusto mo ba ng emergency ringtone? Para sa monotone, i-text lang ang tone emergency. At para sa polytone, i-text lang ang poly emergency. At i-send sa 4627. Dapat pangharapin ang mahirap abutin. Ang numero 1 pampublikong elementarya sa buong Pilipinas. Dapat paghirapan ng puspusa. Pinahihirapan ng sakit na anemia ang 5 taong gulang na si Denise. Linggo-linggo siyang na-ospital para salinan ng dugo. At minsan, kailangan niya magtagal rito ng ilang araw para magpalakas. Pero ginagamot man ng mga doktor ang kanyang karamdaman, hindi naman daw nila naaalis ang kalungkutang kanyang nadarama. Pero ngayon, isa pang doktor ang dadalaw kay Denise. Ang kanyang estilo, iba sa karaniwang doktor. At ang kaya niyang pawiin na hindi kaibang sakit na nadarama ng mga pasyente, ang kalungkutan. Siya si Dr. Cody, isang therapy dog. Sa unang sulyap pa lang ni Denise kay Dr. Cody na isang Pomeranian, hindi na tumalab kaagad ang kanyang panggagamot. Nagpakita si Denise ng kakaibang saya at sigla na noon lang daw ulit nakita sa kanya. Dapat kasi patulog na siya dapat noon kung wala yung mga aso. Pero nandiyan yung aso, yun, masigla siya, nakikipagkwentuhan siya. Hindi siya nahiya makipagkwentuhan dun sa mga nag-aalaga dun sa aso. Kasama rin ni Dr. Cody ang iba pang therapy dogs. Ang iba mga pasyente, abot tenga rin ang mga ngiti habang nilalaro nila ang mga Dr. Dogs. Sa mga sandaling iyon, tila nakalimutan ni Denise at ng iba pang pasyente ang kanilang mga karamdaman. Siyempre masaya kami kasi medyo comfortable na yung mga bata. Kung may mga procedure man na gagawin, at least hindi na kailangan pilitin. Tapos parang nawala yung pagkabalisa nila o yung takot nila sa mukha, nawala. Ayon sa eksperto, Animal Assisted Therapy o AAT ang tawag sa ganitong uri ng programa. Ang mga batang introvert o mapag-isa, madali rin daw natuturoang makihalubilo sa pamagitan ng Animal Assisted Therapy. Kapag natutunan daw kasi nilang makitungo sa mga hayop, hindi na mahirap sa kanila ang makiharap sa tao. It serves as a displacement. Hindi na nila naiisip masyado yung illness nila. So in a way, it facilitates more hope. It facilitates more a positive attitude towards wellness. Now, when you present a dog to a child, there is a tendency na nagiging mas comfortable yung bata. Okay, nagiging mas relaxed, nagiging more secured. And studies have shown na nagiging mas cooperative ang bata. Sa bansa, ang PAWS o Philippine Animal Welfare Society ang nagsimula ng Animal Assisted Therapy noong 1997. Tinawag nila itong Dr. Dog Program. At ngayon, may 8 Dr. Dogs na ang kabilang dito.
Naniniwala ang pamilya ni Merco na Dr. Dogs ang nagpabuti sa lagay ng kanyang anak. Meron kasi siyang developmental delay. Dahil dito, hanggang sa magsyam na taon si Merco, hindi raw siya nagsasalita. Pero nang minsang dumalaw ang mga Dr. Dogs sa kanilang eskwelahan, namangha ang lahat sa kanilang nasaksihan. Tutulungan namin siyang hawak-hawakan i-fondle konti yung balahibo ng aso. Tapos all of a sudden, sinabi nga niya yung pangalan ni Tara. Doon na nagsimula ang pagbuti ng kalagayan ni Merco. At ngayong 19 na taong gulang na siya, mas maayos na ang kanyang pagkilos at pagsasalita. Natutuwa rin ako kasi pag bumibisita sa kanila yung mga Dr. Dogs, makikita mo yung smile sa kanila na akala mo na parang wala silang problema, na nakakatuwa silang tingnan. Kagaya ng mga tunay na doktor, kailangan dumaan sa mahabang proseso ang mga aso bago pa sila maging ganap na Dr. Dogs. Kailangan nilang mag-aral at pumasa sa mga pagsusuri. Una, dapat maganda ang kanilang temperament o pag-uugali. Yung they can tolerate yung panggigigil ba ng mga kids when they already see the dogs. You know how kids are, they just love the dogs to cuddle the dogs. Mahalaga rin na maturuan ng obedience training ang aso. Kailangan daw ito lalo pat nakikihalubilo ang mga Dr. Dogs sa maraming tao. At ang huli, ang mga lalaking aso ay dapat sumailalim na sa castration at ang mga babaeng aso naman sa ligation. Ibig sabihin, dapat wala na silang kakayahang manganak. Kapag pasado na sa temperament testing at obedience training ang aso, pero hindi pa nakakapon o natatali, magsisilbi muna siyang Professor Dog, tulad ni Cash. For the Dr. Dog, yun yung mga neutered, well-trained, and temperament tested na passed sila 100%. For Professor Dogs, they're merely show and tell dogs. Nagpupunta ang mga Professor Dogs sa mga eskwelahan, hindi lang para makapagpasaya, kundi para maturuan din ang mga bata na makihalubilo. Importante raw kasi sa mga bata na matutunan ito para hindi maging introvert o mapag-isa sa kanilang paglaki. Please be kind to animals, okay? Hindi mapigilan ng mga bata manggigil kay Professor Cash. Lalo't malabulak ang balahibo nito. Maging ang mahiyaing mga estudyante, nakipaglaro din. We saw a lot of kids, especially the younger ones, na may fear of dogs. Pero kanina, when they saw that the dogs that we had didn't bite or were very friendly, they responded very well. Medyo yung mga shy kids nga namin kanina, lumabas yung pagkabibo nila nung nakita nila yung mga aso. Hi, Cash! Ang kasiyahang dulot ng Dr. Dog sa mga bata ang pinagtitibay ng pause na epektibo ang kanilang programa. Kasi pagpasok mo sa room, yung biglang ngiti ng mga bata, alam mo na. I mean, we don't need any study to prove na the program works. Kasi doon pa lang sa mukha ng mga pasyente, doon pa lang sa mukha ng mga bata, talagang na-achieve na niya yung purpose niya, yung emotional upliftment. Anggap na maraming tao ang benepisyong ibinibigay ng mga Dr. Dogs. Para sa kanila, ang kasiyahang na ibibigay ng mga ito ay higit pa sa anumang gamot o atensyong medikal. Susunod, mga ina na nagdurusa sa matinding depresyon. Para maiwasan ang depresyon, libangin ang sarili sa pagbabasa, paglalaro o ibang kapaki-pakinabang na gawain. Maging bukas ang komunikasyon sa pamilya, kaibigan o kasama sa bahay. Kumonsulta sa isang psychologist. Libo-libo na ang nag-audition sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kaya humanda na mga taga-Manila. Public service. Sa buhay ng isang babae, ang pagluluwal ng sanggol ang isa sa pinakamasayang parte ng buhay. Ang anak kasi, isang nagpapatibay ng pagiging ganap na babae. Pero ilang buwan lang mula sa kanyang pagsilang, nagbabanta ang kondisyong hindi lubos maintindihan.
Isang bumbilya lang ang nagsisilbing liwanag sa kwarto ni Rosa at ang kanyang tatlong anak. Simula kasi ng mga anak siya, 9 na buwan pa lang ang nakararaan, mas gusto niyang magkubli sa kadiliman. Sabay kasing nagkukubli sa dilim ang hindi niya maipaliwanag na saloobin. Ako mula nung sa pang-iyon, sa bunso ko, lagi na akong tulala eh. Kasi meron akong oras na lumuluha na lang, yun, iniisip ko yung problema ko. Kasabay ng kanyang kakaibang pakiramdam, ang maguliring pag-iisip. At madalas ang mga anak niya ang kanyang napagbubuntunan. Dating pasensyosa si Rosa, pero ngayon, lagi siyang bugnutin. Dahil dito, madalas niyang nasasaktan ang kanyang mga anak. Di ka na ba matuto dito? Ba't lagi ka ba nasa baba? Sobra nga ako mamado. Talagang di ako maaawat eh. Pero kwento niya, kapag nag-iisa siya, tila mas lumalala ang problema. Patinding pagkabalisa ang kanyang nararamdaman. Sa ganitong pagkakataon, sarili niya naman ang kanyang naiisip pagdiskitahan. Naisip ko na nung parang nagawa kong maglaslas ng nagawa ng ano. Ang tawag dito, postpartum depression o depresyong nararanasan ng babae matapos makapanganak. Sa pag-aaral na isinagawa ni Dr. Tandingan, sa Pilipinas, ang kondisyon ito tila hindi pa alam ng maraming Pilipino. Pag merong mga alba bagong panganak at may mga actuations na gano'n, sinasabi parating mga nakulam o sinaniban. May mga factors na nag-trigger sa isang bagong panganak na siya ay ma-depress. Halimbawa yung kawalan ng suporta ng asawa, kahirapan. Sa assessment na isinagawa kay Rosa, positibong dumaranas siya ng matinding depresyon. Ikaw ba ay parang irritable? Opo. Daranasan niya kasi ang mga paunang sintomas nito. Ang symptoms ng postpartum is, number 1 ay irritability, may mga cry spells na hindi malaman kung ba't naiiyak, tapos andyan na ayaw hawakan ng bata. Lumalala na ang kanyang kondisyon kung nakaririnig na ng mga boses na nagdidikta sa kanya na manakit. Kapag hindi napigilan ng depresyon, posibleng tuluyang kumawala sa realidad ang babae o tinatawag na postpartum psychosis. Gaya na lang na nangyari kay Loida, 30 taong gulang. Sa isang maliit at madilim na silid ang tungkubli ang babae. Nakatali ang kanyang mga kamay. Matapos kasing manganak sa ikatlong supling, tila naputol rin ang kanyang bigkis sa katinuan. Sanggol pa lang, ginugulpi niya na eh. Sinasampa niya, nakikita ko. Ayun, hindi ko na kinukwento sa iba na sinasaktan niya. Ayoko magkaiwalay din kami. Pero ang hindi na agapang depresyon, lumala hanggang mawala siya sa sarili. At humantong sa trahedya noong 1 taon. Ang biktima, ang kanyang bunsong anak na 8 buwan lang noon. Pinag-aataw niya ito ng walis tambo hanggang mamatay. Para pong minsan pag nag-isip ko ako, napapaiyak ako sa sarili ko. Bakit po sa akin dumating pa yung ganito? Gayunman ang pagkilala sa kondisyon ay ang paunang paraan para maiwasan ang sakit. Para sa mga nakararanas ng postpartum depression tulad ni Rosa, kailangan sumailalim sila sa counseling ng isang psychiatrist. Ang isang importanteng bagay, bigyan siya ng yung supportive psychotherapy para ma-boost natin ulit ang self-esteem niya at yung gamot. Maaari rin silang bigyan ng antidepressant para muling mabalanse ang mga kemikal sa utak na nagdudulot ng depresyon. Sa mga tulad ni na Rosa, Loida at yung pang babaeng nagsilang, mahalagang malaman at maunawaan ang postpartum depression. Para makaligtas sa panganib na banta ng kondisyong ito at malampasan ang yugtong ito ng kanilang buhay. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman, Arnold Glavio, proud to be Kapuso. Dito sa Emergency, sisiguraduhin una ang buhay at kaligtasan mo. Kung sama-sama tayo, kung magkakaisa, emergency, emergency,
Kayo'y naging bahagi ng mga